Maraming salamat po. Marami din po sir nagtatanong, may pag-asa raw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mabubuhay ba uli yan? February daw sir, ang mga banta. Ha? Anong dagdag na, di ba sinabi na uli yan? Nagtanong po siya kung mabubuhay ba uli yan. Ha? Wala siyang alam mo nun. Mahirap po talaga pag lutang ka. Parang wala kang alam. Wala kang alam o nagkukunwari ka lang. Ano ba talaga, Padilla? Imagine ulitin natin ha. May pag-asa raw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mabubuhay ba uli yan? February daw sir, ang mga banta. Ha? Anong Ano yan? Anong klaseng reaksyon yun? Hindi ko po maintindihan. Anastasia. Tama ba? Anastasio Banggate? Shoutout po ha. Bobo talaga, no? Walang alam, no? May maasahan pa ba kay Ruben na isang bobo? Sige, tuloy natin. Baka mamaya, artista nga eh. Baka mamaya, dinadramahan lang tayo. Anong dagdag na, di ba sinabi na yan ng Supreme Court na yano ay unconstitutional? So, Ano daw? Unconstitutional. Unconstitutional. pa-file po sila uli, kailangan nilang, anong bagong kaso? Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman po pwedeng same case, bawal ho yun. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon wala pa naman ho akong... Ako, hindi ko alam kung pwedeng same case lang ba kasi may panunuhol talaga bribery, di ba? I think pwede naman yata kung same case. Sa tingin ko lang naman, in my opinion lang. Pero kung magtatanong ka kung anong idadagdag, marami. Sara Duterte pa ba? Sara Duterte pa ba? Parang nagbubulag-bulagan ka sa mga masasamang pinaggagawa ni Sara Duterte Abay, wag naman magbulag-bulagan, Padilla. Wag ka naman maging tuta. Habang buhay ba, magiging tuta ka na lang? Wag naman. Di ba? Jesus Alonso, shoutout po ano daw po yung idadagdag? Abangan na lang natin sa February. Ikaw, Padilla talaga, nagpapakatuta ka na Diba? Diba sa pelikula, galit ka sa mga tuta. Sabi mo pa nga doon sa mga pelikula mo, tuta ka ni Mayor! Kumanta ka na! Diba? Galit ka sa mga tuta ni Mayor, diba? Tapos dito, tuta ka rin ni Mayor. Naging tuta ka ni Mayor. Na ngayon, Vice President na. Baliktad yata. Shoutout kay Merna Kahilig. Tuloy natin. Nababalitaan may bagong kaso na hindi katawa-tawa. Kasi yung kay, sino ba yung isa na gumawa ng... Madriaga. Yun, Okay, na Madriaga. hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw ay special na tao o ikaw... Kay Madriaga kasi may CCTV kasi, 'di ba? Na binisita siya doon sa kulungan. Ayon sa kanyang lawyer, may mga CCTV naman daw. So, kung hindi mo kilala yan, bakit mo bibisitahin, Sara? 'Di ba? Ang tawag ko nila dyan, operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Sabi po nung mismong colonel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala. Siyempre, may ugnayan sa Vice President May ugnayan Basta dikit kay Sara, asahan mo, mga sinungaling yan. Naniniwala ba kami dyan? O kung, katulad na ito ngayon, nasa in-interview ka dyan sa SMNI. Maniniwala ba kami sa SMNI? Ubod ng sinungaling yan? Diba? Mahirap yan. Yung sinasabi nyong kakilala nyo, dikit pala kay Sara, may ugnayan pala, di sinungaling. Sinungalingan yan. Hindi kami maniniwala sa inyo. Diba? Basta tuta ng mga Duterte, basta nasa Duterte, mahirap pong paniwalaan. Mga sinungaling po yan. So palagay ko, hindi naman siguro matatanggap ang statement noong tao na yon. So sir, anong nakikita mong mga hamon na kakaharapin kasi syempre malapit na po ang 2026, bagong taon, bagong pag-asa. Ano ba yung mga hamon sir na nakikita mo as a sitting senator, number 1 senator ka po nung kayo po tumakbo sa eleksyon na kakaharapin po ng sambayan ng Pilipino sa paparating po na taon? Una po, siyempre, inflation. Nakikita ko po talaga yan na talagang magtutuloy. Tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong Bobo talaga. Tama, sinungaling yan. Di ba nung nakaraan, na-reaction na natin yung inflation? Na bumaba po siya ng 1 point something percent. Hindi ko na nakalimutan kung ano yung basta 1% mahigit bumaba yung inflation. 'Di ba?
O sa pamumuno po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon baliktad yata yung ano ni Padilla, no? Baliktad yata, parang sinasabi niya dito na tumataas, 'di ba? Tumataas. So dito pa lang po, no? Wala talaga, nagpapakatuta talaga 'to. Oh, wala po kayong aasahan sa senador na 'to. Bumaba na yung inflation. Mahigit 1% yung ibinaba. Tapos ngayon baliktad yung sinasabi ni Padilla. 'Di ba? Baliktad. Oh, at least po bumaba. Pero kahit pa po sabihin natin bumaba po yung inflation ng 1% mahigit. Ang babalik rin po 'yan mga kalaban. Sasabihin pa rin nila mataas. Para malinlang po ang taong bayan. Tuloy natin. Sabihin, pero alam niyo po, matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin, ang dollar ay mataas. Ano? So, ibig sabihin nun niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, Hindi lang pala ito pinakabobong senador. Ito pa, manghuhula na pala to. Hindi po natin masisiguro kung tataas yung dollar o hindi. Okay? Depende po yan. Oh, depende po. So, wag mong pangunahan yung mga susunod na taon kasi hindi ka naman siguro mangkukulam, manghuhula. Diba? Isang hamak na bobo ka lang tapos explain ka ng ganyan. Ay, nako. Okay na rin alam mo kung tumaas man yung dollar o hindi. Sa tingin ko, hindi naman maapektuhan yung Pilipino kasi ang taas ng dollar, hindi naman, kumbaga, ang pagtaas po ng dollar, magbe-benefits po niyan yung mga OFW natin, di ba? Makikinabang din po yung OFW dyan. Oo. Syempre, pag tumaas po yung dollar, hindi naman po biglaan. Minsan, taas-baba yan, taas-baba. So, hindi po siya biglaan. Albularyo ba? Albularyo? So, pag tumaas, tandaan po natin, sabi nyo, palagi yung sinasabi, kawawa yung mga OFW natin. So, ito na, kung mataas yung dollar, edi masaya yung mga OFW. Ayaw nyo bang maging masaya yung OFW? Pati mga vlogger masaya. Ano ka ba? Diba? Kahit pa siguro tumaas man yung dollar o hindi, sipagan mo lang sa buhay mo, hindi ka magugutom. Oh, diba? Pero kung tatamad-tamad ka, magugutom ka talaga. Good luck. Diba? dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Ang ating Sige. Pabagsakin natin yung dollar. Gawin nating ang $1 ngayon, magiging 5 piso na lang sa ating pera. Payag ba kayo? Pabagsakin na natin yung dollar. Ewan ko lang kung may mag-abroad pa. Di ba? Oh. Kasi kahit bumagsak po yung dollar, pagpalagay natin yung $1, 5 piso na lang sa atin, tapos dito kayo magtrabaho sa Pilipinas, aabusuhin din po kayo ng mga Chinese, ng mga company. Ano yung sahod ngayon? Ganon din po, walang pagbabago yan. Kahit pabagsakin natin ng pabagsakin yung dolyar, yung sahod ba magbabago? Magbabago ba yung sahod? Hindi. Hindi, ganun pa rin. Ganun pa rin yung sahod. Kasi, tingnan mo yung mga ibang Chinese dyan. Trabaho ka sa kanila. Minsan late yung pasahod, walang hulog yung mga PhilHealth, SSS, di kumpleto, kulang-kulang pa yung sahod, di pa nagbabayad ng sahod ng tama. Oh, sige, pabagsakin natin yung dollar. Kung halimbawa lang, bumagsak na. Oh, kumusta kaya yung mga OFW? Uuwi silang Pilipinas, dito magtatrabaho? Ganun pa rin yung sahod. Ay, naku po. Isip-isip. Ito gamitin, Padilla. pong Ay, stocks, salamat po sa mga nag-like. Nag-like nating live ngayon. Sa nag-share, maraming salamat po. Ayan. Oh, ayan ha. Like, share, subscribe po tayo mga pre. ay bagsak. Ang ating pong foreign investment ay bagsak. Ang ating pong tourism ay bagsak. Grabe,
Bagsak mo na lang lahat. Tourism. Bagsak. Kumusta kaya yung panahon ni Digong? Panahon ni Digong. Bagsak din? Siyempre, sasabihin niyo mataas kahit bagsak. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito at gawin natin ang Huwag niyo kaming isama pag lutang kayo eh. Mga lutang kayo, sasama niyo kami. Magsama-sama daw tayo. Tangina, bakit kami makikisama sa inyo? Mga tuta kayo. Tuta kayo, makikisama kami. Dito kami sasama sa matinong Pangulo. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung sasamahan namin, walang iba. Hindi kami sasama sa mga adik sa five fingers. O 6 fingers ba yan? Malay ko ba dyan? Di naman ako tumitikim yan. Di ba? Bakit kami makikisama sa mga na-addict dun sa 5 fingers na yan? Hinahalo daw sa chocolate eh. Pwede pala yun. Alam ko sinisip-sip yun eh. Hinahalo na pala sa chocolate. Tuloy. para umangat po. Sapangkat, alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin. Matagal na pong bagsak ang bansa natin. Tanga ka talaga. Pabagsakin mo yung dollars. Tapos siningit mo yung OFW. Ano mangyayari nga? Kung ang $1 ngayon, 5 piso na lang. Sa halagang pera natin. Ano mangyayari sa mga OFW? Kumusta kaya sila? Padilya. Okay na sana yung sinabi mo eh. Isiningit mo pa yung OFW. Grabe. Tandaan po natin, ang buhay ng tao, ang gobyerno, parang cellphone yan. Diba? Ang gobyerno. Tandaan nyo, ito yung gobyerno, ito yung buhay ng tao. Parang cellphone yan. Alam nyo bakit? Nag-a-upgrade kasi tayo. Nag-a-upgrade tayo. Diba? Yung cellphone noon, eto, pangit yung quality ng camera. Then, nag-upgrade yung cellphone, gumaganda na yung quality ng camera, marami ng, kumbaga, may tinutupi na ng cellphone ngayon eh, di ba? So, nag-upgrade po siya, nagmamahal po siya. Ganon din po ang gobyerno, ganon din po ang buhay ng tao, ganon din po yung mga bilihin. Hindi yan mananatiling piso. Tataas at tataas yan. Dahil ang population, pataas ng pataas. Kasi tandaan po ninyo, ang population, pataas ng pataas. Kapag ikaw, ang tao noon, kaunti lang nangangailangan ng pagkain, kasi syempre, ilan pa lang tao sa panahon ni, kung sino man yung, alimbawa, sa panahon ni Marcos Sr., ganito lang kadami yung tao. Sa panahon ni PBBM, mas marami na. Kasi maraming anak ng anak ngayon. So, asahan po natin, ang mga consumers kasi, naghahabol sila sa mga produkto na yon. So, ang produkto na yon, dahil ikaw yung naghahabol sa produkto ko, tataas talaga yon. Which is normal yun. Pero kasi pag ang produkto yung naghabol ng pera, mura lang. Kaso sa panahon ngayon, tao yung naghahabol sa produkto. Diba? Kaya, mamahal talaga yung mga bilihin. So, intindihin natin, yung nag-a-upgrade po tayo. Diba? Grabe. Kaya nga, kung tamad ka, magugutom ka. Pasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung ngayon, dahil sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya, pagbagsak yung dolyar, mabubuhay ba nila yung ekonomiya natin? Maraming, sasabihin nila, uwi na lang kami. Bagsak yung dolyar eh. Diba? Bagsak, so uwi na lang kami. Kumusta kaya yung economy natin pag nag-uwian yung mga yan? Sige nga. Wala ka bang utak?
Ay nako, wala talaga, hindi nag-iisip tong ating pinakabubong senador. Tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue. Natural, walang ginawa kundi umutang. Kahit sino naman presidente, nangungutang. Oh, tatay mo nga, nangungutang. Di ba? Tatay mo nga, nangungutang. Yung inutang, ayun, binulsa. Mula sa mga padala ng ating mga OFW. Pangalawa, sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang. Hindi lalamig yung ulo namin. Anong gusto mo? Sasabihin natin, patawarin na lang mga Chinese? No. Lalamig na lang? Hindi. Pinoprotektar tuta ka talaga ni Xi Jinping eh. Diba? Ang daming Pilipino na inapi-apin yan. Hindi po ng buong China ha, kasi yung mga tao doon sa China, wala namang kinalaman yan. Chinese government po yung kalaban natin dito. Naputulan ng hinlalaki. Tapos sasabihin, manahimik na lang tayo. Payag po ba kayo? Sinabi ng pinakabobong senador na manahimik na lang daw tayo. Payag po ba kayo? Ba hindi tayo papayag niyan? Mahirap yan. Katulad ni Antolina Bibitay, pin ko to ipipin ko to. Ikaw wala nang ginawa kundi sumahod. Sino ba yung sinasabihan mo? Ako o si Padilla? Kasi kung ako yung sinasabihan mo, totoo talaga monthly. Pagkakakitaan ko si Padilla, tatapi ko dito, kikita na ako sa sahod na ako. Ay, wala tayong magagawa dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon, Nakipag-usap naman si PBBM kay Xi Jinping Nilapitan pa nga ni PBBM di ba? Nilapitan pa ni PBBM. So, isa lang po yung maliwanag dyan. Wala pong galit ang Pangulo natin sa government ng China. Kaya nga lang, nagkakagulo-gulo minsan kasi etong Chinese government, ginigipit tayo dyan sa West Philippine Sea. Di ba? So, kaya nagkakagulo-gulo. Wag mo turuan yung presidente ng Pilipinas. Wala kang alam. yun po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding Sabi dito, lahat ng suggestion ni Ruben Palpak. Minsan na nga po lang yung magsalita yan, Palpak pa debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Na tayo po ay nabas diyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay Hindi daw siya pro-China. Alam mo, Padilla, ang sabi mo, kahit anong sabihin mo, sabi mo, kahit anong gawin nyo, pag sinunog nyo ako, mangangamoy Duterte ako. Ano ba si Duterte? Di ba pro-China yan? Di ba? Di ba pro-China yan? So, maka-China ka. At dito pa nga lang sabi mo, pantanan na natin yung manahimik na tayo sa China, di ba? Sabi mo, hindi ako nagkakamali. Sabi mo, bakit ako mananahimik? Bakit kami mananahimik? Di ba? Ang daming Pilipinong inapin yan. Ipaglaban natin yung mga inaping kapwa nating Pilipino. Hindi tayo mananahimik. Kung gusto mong manahimik, suluhin mo. pro-Pilipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol. May Eto malapit na kitang mamurang Padilla ka. Okay? Dahil kapitbahay daw po natin yung China, wag na daw po nating, sa pagkakaintindi ko wag na nating pagsalitaan ng kung ano-ano. 'Di ba? Kasi kapitbahay daw po natin kasi nasa Biblia daw 'yan, parang kulang na lang sabihin niya, magmahalan daw. Paano nga yung mga inapi? Yung mga inapi-api ng mga inchik na to? Hahayaan na lang ba natin? Mananahimik na lang ba tayo? Tatahimik lang, zip your mouth na lang, ganun. Zip na lang natin yung mouth natin, ganun. Kasi kapitbahay naman natin Kahit may maputulan ng hinlalaki, okay lang.
Sige, Ruben Padilla, mananahimik kami. Punta ka sa West Philippine Sea, paputulan mo sa incheck sa mga Chinese dyan sa West Philippine Sea yung hinlalaki mo, mananahimik. Di na kita ikukontent. Oo. Di na kita ikukontent. Ipaputol mo yung hinlalaki mo para makabawi man lang. Tingnan natin kung ano mararamdaman mo. Ha? Tingnan natin. Oh. Kung kaya mo. Diba? Huwag mo kaming tuturuan. Sino ka ba? Trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang Buksan to. Kinukupal mo talaga ako, Padilla. bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Ano daw? At ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Nakikipagnegosyo naman tayo Marami namang mga Chinese dito na pumapasok ng legal sa ating bansa. At yung kanilang mga produkto, tinatangkilik naman natin. Walang masama dun. Produkto nila, nagugustuhan ng mga Pilipino. Walang masama dun. Walang problema dun. Marami halos. Puro China yung mga gamit dito sa Pilipinas. Wala namang masama dun. Kung legal naman yung pagpasok nila, masama ba? Wala. Ang problema dyan, yung kanilang pananakop dyan sa West Philippine Sea. Yun yung problema. Lumalayo ka eh. Palutang ka ng palutang Hindi naman po kami nagre-reklamo sa produkto ng China. Wala. Kung illegal, magre-reklamo tayo. Pero kung legal naman, may okay lang. Diba? Naging lutang ka, Padilla. Focus ka doon sa West Philippine Sea. Pagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin kahit pa-membro tayo, kung inaapi tayo, tangina, okay lang din. Ay, nako. Thailand, ang kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ho ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Isos! Bubulahin mo na naman yung mga Pilipino. Wag nga kami. Baliktarin niyo po yung sinasabi ni Padilla. Yun na po yun. Baliktarin niyo na po yun. Yun po yung katotohanan dyan. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Ano ba yung teritoryo natin na pinaglalaban natin na atin naman talaga yan? Atin naman talaga yan. Tayo yung nanalo dyan. Bakit hindi nyo matalakay dyan sa inyong programa? Na sabihin mo, kayo mga inchik naman, lumugar-lugar naman kayo. Diba? Huwag kayong mang-aangkin ng hindi sa inyo. Dapat ganun! Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Tingnan nyo, narinig nyo yun? Hindi naman daw po tayo sinasakop Wala pa naman daw po tayo sa wala pa naman daw po sila sa teritoryo natin. Pero minsan, may ispatan dyan sa mga tabing dagat natin na may mga barko sila dyan. Umiikot. Paikot-ikot sila dyan. Nag-i-espiya. Hindi naman daw nag-i-invade Tangina talaga. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo'y makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating. Tingnan mo. Dapat ang sabihin mo sana, atin yung West Philippine Sea. Kaya dapat lang maging malaya tayo dyan. Pero parang tayo pa yung gusto mo tayo pa yung lumuhod sa China Yun yung gusto niyang yun yung gusto niya mga pre. Lumuhod tayo sa China. Ayan maraming nagsisi dahil binuton tong bobong senador na to.
Marami po. Tingnan panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi naman po tayo nakikipag-away. Hindi. Tayo yung inaaway. Tayo. Putang ina. Utang inang utak kung anong meron ka. Ha? Nakipag-away po ba mga Pilipino? Hindi naman Sila yung binobomba, inaaway, puki ng ilang utak yan. Hayop ka talaga. Ang ina mo, upakan kita, Ruben Paliero. Suntukan tayo, sports. Aalugin ko yung utak mo. Ina. Oh, sports lang naman, sports. Ang ina, kanina pa ako nagpipigil sa'yo. Bagong taon kasi ngayon, kaya ayaw ko sana magwala Ha? Ayaw ko sana Magpapakabait na nga ako Magpapakabait na ako ngayong taon, tapos ganyan ka. Walang hiya. Wala naman akong high blood, pero parang na high blood ako No? Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktak. Yeah, umulad ka na, puno na yung bulsa mo. Andyan sa China na yung mga kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi. So, kailangan sumabay po tayo sa alon. Sabi ni Padilla, kahit po putulan kayo ng kamay, putulan kayo ng hinlalaki, sabay lang po sa alon. Sabay lang po sa alon, sabi ng pinakatangang senador na to. Sabay lang po! Sumabay ka sa alon! Ganon! Oh! Diba? Sabay lang, kahit water cannon ka, masugatan ka, sumabay ka lang sa alon. Ikaw kaya yung ipa-water cannon ko, Padilla, para maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ng mga mangingisda. Ikaw kaya yung i-water cannon? Ha? Gigil mo ako? Ginigigil mo ako. Na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko pong ganun sinabi yun, Ang sinabi Tangina. Wag na po tayo magpakado. Ang gulo mo! Kakasabi mo lang kanina Ha? Kakasabi mo lang kanina. Charlie, Manapat, Happy New Year po Sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Pang-apat, boss. Sana, mga kababayan ko, itong padating na 2 taon, 2026-27, ito na po yung panahon na talagang magbabalik taktakan na po itong mga politiko dahil parating na po yung presidential election. Sana po, manindigan po tayo sa tama. Siya pa yung nagsabi, manindigan doon tayo sa tama. Yung ginagawa mo nga ngayon, ipalpakan na Mali na yung ginagawa mo Magsusunog ka ng pera magsusunog ka ng pera. Katangahan yan. Ako, salamat po Aurora TV. Salamat po sa iyong pakulay. May tama ka nga talaga. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Sino yun? Babaguhin ang sistema ng gobyerno, yun mahirap. Mahirap yun kung babaguhin mo yung sistema ng gobyerno. Matino po yung sistema natin. Kailangan lang i-upgrade. Hindi po babaguhin. Ang sistema po ng gobyerno, okay po. Ang kailangan lang po, dapat lang i-upgrade. Kasi kahit sino pong maging presidente ng Pilipinas, hindi po perpekto yung mga yan. Pero may baliw. I-upgrade mo. Buboto po ba kayo sa tatakbong presidente na babaguhin lang yung takbo ng Pilipinas? Di ba pwedeng i-upgrade mo lang? Bakit mo babaguhin? Yari na. Nagkaletse-letse na. Huwag po kayong masyado ng leader-oriented. Pagkat lagi tayong ganun, meron tayong misaya. Ito ang magliligtas sa hindi po. Ang kailangan na po natin sa bansang ito. Sige, Buloy. Sino? Sige, Buloy? Pultong? Uy, ballpoint man. Nanahimik si Kibuloy. Dinadamay mo dito
Dinadamay mo si Kibuloy. Ay, Ako nang tatakbo ng Pilipinas sa 2028. Ako nang tatakbo, presidente ng Pilipinas. Boto nyo ako, ha? Boto nyo ako. Gusto nyo pala ng matino, eh. Gusto nyo pala ng matino, humanda lang kayo pag ako'y nakaupo. Lahat ng basher ko talaga, papaluhurin ko sa harapan ko, eh. ibahin na po natin, baguhin na natin ang forma ng gobyerno natin. Baguhin daw. Wala na. Sabog At na sumunod kayo. po tayo sa mga kapitbahay natin sa ASEAN kung ano yung forma ng gobyerno nila. Tamo, maliwanag po yan, yung nilalapit niya dito sa ating isipan. Sinasaksak niya sa ating isipan na kumampi na tayo sa China. Kaya dapat daw, ako, marunong ako umintindi. Dapat daw, pag yung amo nila yung naupo, sasama na tayo sa China. Ano daw? Mag-president ka na muna bago baguhin mo, Ruben Cabilla. Anong Cabilla? Bago na pala yung pangalan. Hindi po ako na-inform. Kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Ayan, comment down below para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Ayan bago tayo mag-move po sa next topic natin, yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Mag-subscribe na kayo dyan, ha, yung hindi pa nakakapag-subscribe. Ayan na, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yan. Ayan. So, ito na mga pre.